So yun, good afternoon mga idol natin dyan and followers. So mag-shoutout muna tayo bago tayo magbasa ng katanungan ni Ariel Eusebio. So shoutout idol, Maragtas 47 2018 batch, si idol PA Kim Mandap Agan. So yung batch yata nila to sa PSPC or VIP course. Maragtas 47 2018. Shoutout din kay Rasjen Barredo, Bosta Batch 31. So shoutout sa inyo mga idol at sa mga kabatch mo sa Bosta at sa iyo Rasjen Barredo. So shoutout na rin kay Jubel Sabroso Abrenica. Shoutout sa iyo idol. So magbabasa tayo ng katanungan mga idol. So paalala lang mga idol, mag-share lang tayo ng kung ano lang yung nalalaman ko, hindi po tayo abogado. So ibig sabihin mga idol, hindi ito perfect mga idol. So at least magkaroon lang kayo ng idea. And then kung may mga nakakaalam na nakakapanood ng video natin about sa katanungan ni sir, so mag-share po kayo mga idol para matulungan natin yung ibang mga manonood na hindi ito alam na katanungan ni Idol Ariel Eusebio. So ang tanong niya, may effect po ba ang Castle Doctrine dito sa senaryo? So nagkainitan sa kalsada at ikaw yung call head, ibig sabihin malamig lang ang ulo mo na dumidipinsa. So, lumapit sa iyo ang other guy and tinuturo niya sa iyo ang baril niya while nasa loob ka ng car mo. Ang pagkaintindi ko dito mga idol is tinututukan siya ng firearm. So, di natin alam kung seryoso o hindi. Basta tinututukan ng firearm yung dumidipinsa. Pwede mo bang tirahin ang other driver? So, sa rules ng self-defense mga idol, enough na na-ground to mga idol or enough na na-reason to mga idol para dumipinsa tayo. Kasi nasa totally in danger na yung buhay mo na dumidipinsa kasi nakatutok na yun eh. Kung seryoso siya, so, di ba? Wala ka na. So, ibig sabihin, enough na yon na reason para magdepensa ka kung mayroon ka din pangdepensa. So, kasi mayroon ng unlawful aggression mga idol. Pero dito mga idol sa sinasabi ni idol na Castle Doctrine, kung may effect po ba? So itong Castle Doctrine sa pagkaalam ko dito mga idol is hindi to dito sa atin mga idol. Hindi to aprobado ng batas dito sa atin mga idol. So batas to mga idol sa ibang bansa. Yun ang pagkaalam ko mga idol, especially sa US mga idol. Ang Castle Doctrine kasi mga idol, ito yung batas mga idol na binibigyan yung mga individual ng karapatan ipagtanggol ang kanilang sarili kahit walang unlawful aggression mga idol. Once na may perpetrator mga idol, sa loob ng bahay nila, sa loob ng business establishment nila, may pumasok sa kanila na nakaramdam sila ng panganib sa buhay nila at panganib sa buhay ng pamilya niya or sa property nila, mga idol. Even sa nasa kotse ka, mga idol. So, hindi dito nire-require mga idol sa Castle Doctrine na kailangan may unlawful aggression. So, walang ganon, mga idol. Once na nakaramdam ka, mga idol, ng panganib sa ginawa niyang pagpasok, kasi siyempre, kung normal ka na tao, mga idol, at wala kang masamang intention, ano ang reason para pumasok ka sa ibang bahay mga idol, di ba? Especially sa mga alanganing oras, di ba? Kung normal ka lang tao, di ka magangahas magpasok. Ano naman ang gagawin mo sa hindi mo pamamahay? Ibig sabihin, may intention ka na hindi maganda sa tao man or sa property ng pinasukan mo. So, ito yung Castle Doctrine mga idol na hindi na kailangan ng unlawful aggression mga idol. Hindi nire-required para ipagtanggol mo yung sarili mo. So, hindi mo na kailangan antayin na atakihin ka. So, especially sa mga babae or mga bata na may kakayahan din ipagtanggol ang kanilang sarili na sa kanilang paglaban, gamit kung ano man ang gamit na mayroon sila sa loob ng kanilang pamamahay na pangdepensa. So, hindi kinakailangan na umiwas sa kung may kakayahan ka naman na lumaban para ipagtanggol ang sarili mo or family mo or mga anak mo. So, binibigyan ka ng karapatan gamitin yung persa mo or kahit pa lethal force mga idol or deadly force mga idol, kahit makuha mo yung buhay niya. As long na dumidipinsa ka sa safety ng buhay mo at buhay ng family mo. So, ang pagkaintindi ko dito mga idol, parang rules ng self-defense nito mga idol, na pag nasunod mo mga idol yung rules ng self-defense, ang elements na yon na tatlo, ay wala kang criminal liability. So parang ganun din to pagkaunawa ko mga idol sa Castle Doctrine. Once na may perpetrator o may tao na pumasok sa bahay mo, makuha mo man ang buhay niyan, mga idol, so wala silang criminal liability mga idol. Even
walang unlawful aggression. Basta nakaramdam ka ng panganib. So, para sa akin mga idol, based sa opinion ko mga idol, kung kahit kayo tatanungin, mga idol, may pumasok sa bahay mo na hindi mo kilala, ano ang purpose nun mga idol? Diba? Lalo na sa alanganing oras. So, nasa sayo ang decision pa rin mga idol kung paano mo i-analyze yung ganong sitwasyon mga idol. Kung ibibigay mo lang yung necessary force para lang ma-control mo ang sitwasyon kahit hindi mo siya kunin ang buhay niya, okay lang. Basta, kumbaga, sapat na yung ginawa mo para sa'yo. Kung hindi mo kayang or hindi kaya ng konsensya mo kumuha ng buhay ng tao. Pero kung makuha mo yung buhay ng tao or sadyain mo talaga kunin ang buhay ng tao na yon, gagamitan mo ng deadly force mga idol para makuha yung buhay niya, para ma-neutralize mo siya. So, ang parang pagkaunawa ko dyan mga idol, wala silang criminal liability sa mga taong nanluloob ng mga pamamahay na hindi nila pamamahay. So, yun yung wala tayo nitong castle doctrine mga idol. Sa ibang bansa, mayroon sila ng ganito. So, sa atin dito, ang sinusunod natin, yung 3 elements ng self-defense mga idol. So, dito naman sabi niya na tinututukan, so, enough na reason na yun para dipinsan mo yung sarili mo. May karapatan ka na nun mga idol na dipinsan kasi nasa panganib na talaga nun ang buhay mo kasi tinututukan ka na ng firearm. So yun, pero yung castle doctrine hindi to allowed dito sa atin mga idol. So yun yung pinagkaiba mga idol. So dito kasi sa atin, di ba mga idol, yung mga perpetrator, mga magnanakaw, mga kriminal, mayroon pa rin silang protection na nanggagaling sa batas natin mga idol. Kung kaya hindi natin sila kailangan gamitan ng sobra-sobrang pwersa. So ibig sabihin, kailangan proportionate lang, proportion na force lang based doon sa action nila. Pag na-neutralize natin sila, so hindi na natin kailangan maggamit ng kung ano pang mga pwersa mga idol. So hanggang doon lang tayo para pumasok siya na self-defense, para wala tayong criminal liability. And then, mayroon siyang unlawful aggression, kailangan may pag-atake muna. So yan yung pagkaiba mga idol sa castle doctrine. Hindi din na-required yan yung kailangan atakihin ka muna. So bigyan ko kayo ng example mga idol. Yung castle doctrine na yan mga idol, halimbawa, babae ako mga idol, tapos ang kasama ko mga anak ko, mga bata. So wala akong kakayanan kung aantayin ko pa na atakihin ako ng perpetrator mga idol. Lalo na mga anak ko. Di ba wala silang kakayanan ipagtanggol ang kanilang sarili kung mauna ako. So kung kaya kailangan ko na mag-decide. Mag-stand na ako sa aking ground kung anong aking gagawin mga idol para ipagtanggol ko yung buhay namin. So nasa sa akin na yung nakasalalay yung buhay niya, kung bubuhayin ko pa siya hindi. Kasalanan niya yon kasi pumasok siya sa hindi niya pamamahay. Di ba? Nakaramdam ako ng panganib. Alam kong may mangyayari sa akin kung hahayaan ko lang siya na makapasok talaga sa loob ng kwarto. So, ibig sabihin mga idol, kahit malayo pa, hindi pa niya kayo nakikita mga idol. So, pwede mo na dipinsan ang sarili mo. Pwede mo na bakbakan kung may pangbakbaka mga idol. Kahit wala pang pag-atake. So, yan yung pagkaintindi ko mga idol ng castle doctrine na yan mga idol. Napaka tinding protection na binigay nila sa mamamayan nila mga idol. Kung kaya bihira yung insidente ng mga panluloob sa lugar nila, especially sa Amerika. Kung mapapasin yung mga idol, hindi uso sa kanila yung mga bakod. Dito lang sa atin yan uso mga bakod-bakod mga idol, at sa may mga lugar din na talamak yung mga nakawan o mga panluloob o massacre. Dito sa atin, di ba, ganun din mga idol, yung mga bakod may mga wire pa. Kasi nga may batas tayo mga idol na nagpapalakas ng loob ng mga perpetrator mga idol, di ba? Kasi yan nga yung yung human rights na kailangan hindi natin ma-violate. Na dapat enough force lang mga idol, di ba? Lalo na yung mga minor de edad. Samantalang sa kanila mga idol, once na pasukin ka ng ibang tao sa loob ng pamamahay mo at nakaramdam ka ng panganib, may karapatan ka gamitan ng pwersa yung taong pumasok sa pamamahay mo. Kahit tumantong man yan sa pagkamatay niya mga idol, sa ginawa mo, wala kang criminal liability. So yan yung pagkaunawa ko ng castle doctrine mga idol. So yun lang ang pagkaalam ko dito mga idol natin and followers. So shoutout po sa atin lahat at doon sa mga nagpapa-shoutout.